Pagkatapos tumindig sina Adan at Eva sa loob ng yungib at nanalangin, buong magdamag hanggang sa pagbukang liwayway at pagsikat ng araw. Kapwa sila lumabas ng yungib, ang kanilang mga isip ay nalilito dahil sa bigat ng dalamhati at hindi nila alam kung saan pupunta. At sila'y naglakad hanggang sa timugang hangganan ng hardin, at nagsimula silang umakyat sa hanggang iyon hanggang sa makarating sila sa silangang hangganan kung saan wala nang lalong malalayuan. At ang kerubin na nagbabantay sa hardin ay nakatayo sa tarangkahang pakaluran at ipinagtatanggol ito laban kina Adan at Eva. Baka sakaling bigla silang pumasok sa hardin at ang kerubin ay humarap na para bang ibig silang patayin ayon sa utos na ibinigay sa kanya ng alahayay. Nang dumating sina Adan at Eva sa silangang hangganan ng hardin, na inaakala sa kanilang puso na hindi silang pinagmamatyagan ng karubin. Habang sila'y nakatayo sa may tarangkahan na parang ibig pumasok, biglang dumating ang kerubin na may hawak na kumikislap na espadang apoy. At nang makita niya sila, lumabas siya upang patayin sila, sapagkat natatakot siya baka siya'y ipahamak ng alahaya kung sila ay papasok sa hardin ng walang pahintulot niya. At ang espada ng kerubin ay waring nagliliyab sa malayo, ngunit nang iakis niya ito kina Adan at Eva, ang apoy nito'y hindi kumislap. Kaya't itakala ng kerubin na kinalulugdan sila ng alahaya at ibinabalik sila sa hardin. At ang kerubin ay nakatindig na nagtataka, hindi siya makaakyat sa langit upang alamin ang utos ng alahaya tungkol sa pagpasok nila sa hardin. Kaya't nanatili siyang nakatayo sa tabi nila, yamang hindi niya sila maiwan, sapagkat natatakot siya baka papasok sila sa hardin nang walang pahintulot ng alahayan na siya nga'y ipahamak sa kanya. Nang makita ni Adan at Eva ang kerubin na papalapit sa kanila na may hawak na kumikislap na espadang apoy, sila'y napahandusay sa takot at para bang mga patay. Sa panahong iyo, ang langit at lupa ay nayayanig, at ang ibang mga kerubin ay bumaba mula sa langit patungo sa kerubin na nagbabantay sa hardin. At nakita siyang nabigla at natigilan. Pagkatapos muli, ang ibang mga anghel ay bumaba malapit sa pook na kinaroroonan ni Adan at Eva. Sila'y nabahagi sa pagitan ng kagalakan at kalungkutan. Sila'y natuwa sapagkat inakala nilang kinalulugdan ng abaya hawa si Adan, at ibig siyang pabalikin siya sa hardin, at ibig siyang ibalik siya sa kagalakang minsan niyang tinamasa. Ngunit sila'y nalungkot kay Adan sapagkat siya'y nabuwal na parang patay na tao. Siya at si Eva, at sinabi nila sa kanilang mga pag-isip, hindi namatay si Adan sa dakong ito, kundi ipinapatay siya ng alahaya dahil sa kanyang pagdating sa puok na ito at sa paghangad na pumasok sa hardin nang walang pahintulot niya.